Wow, nice to see you all. Mga pink warriors po tayo. Today, aside from pink warriors, we are also prayer warriors. Tama po? Okay. Siyempre, ang topic po natin for today is all about breast cancer awareness. Ayan po. So, breast cancer awareness is one of the many things that we could do to take care of ourselves, di ba? Yun yung tinatawag na self-care. So, bago po tayo talagang mag-delve or i-discuss kung ano po talaga ang breast cancer and all the treatments and all mga risks, i-define ko muna po kung ano po ang ibig sabihin ng self-care. Okay, ang self-care is not about self-indulgence or selfishness. It's about refreshing and renewing our minds, bodies, souls, and spirits. So as Christians, tayo pong mga Kristiyano, naiintindihan po natin na since na-redeem na po tayo ng banal na dugo ng Jesus nung namatay po siya sa krus ng Calvario 2,000 years ago. So alam natin na ang mga buhay po natin is under His Lordship na. So we should honor God in all aspects in our lives. And ibig sabihin po dito, kailangan po talaga natin alagaan ang ating mga sarili. Ayun. So, next slide po. Ayan. Meron po tayong, may ilagay po ako ditong reasons kung bakit ba tayo motivate to care for ourselves. Yung una po, of course, we have to take care of ourselves because gino-glorify po natin si God by taking care of ourselves. Actually, ito po yung talagang primary purpose natin na nandito po tayo sa mundo, that is to glorify our God. So, whether we eat or drink or kahit na ano man po ang activities na ginagawa natin, lagi po natin tandaan na we should glorify like that, our God, okay? Next po. Next po is our body is God's temple and for us to care for. As believers, we know na ang Holy Spirit po ay nananahan po sa atin. So, kailangan po talaga natin alagaan ang ating mga katawan. Ayan po yung sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20. Okay, next po. Bibilisan ko na lang po mga ate kasi kinumpress ko lang po yung discussion ko kasi onti lang po yung time na nabigay po sa akin. And I would really appreciate po mga ate na kung meron po kayong mga additional knowledge, insights, or experiences with regards po sa aking topic, bibigyan ko po kayo ng time para makapagsalita po mamaya after my topic. Salamat po. Okay. Next po. Third is, being healthy is being a good witness. Siyempre, lahat po tayo na nandito, witnesses po tayo for other people. So, tinitingnan po nila tayo as models of our faith. So, kailangan natin i-desire ang life natin na nagre-represent talaga ng faith natin in Christ. So, taking care of our health is one way to be a good witness. Okay, next slide, please. Of course, pag nalagaan po natin ang ating mga sarili, tama po ba? We will have more energy to do God's work. Of course, hindi lang po tayo mga nanay, mga wives, meron din po tayo mga work. So, syempre, pag alam mo na fit ka and healthy ka, magagawa mo ng maayos ang madaming bagay na nakapatong sa ating mga responsibilities ng mga nanay, di ba? Okay. Next slide po. Ayan. Dito na po tayo sa main topic po natin. So, October is Breast Cancer Awareness Month. Kaya ang October daw po ay binansagan na Pink October dahil dito. It's a global healthcare event which is reminisced for the entire month of October every year for the past 37 years. So, madami daw pong organizations na nagka-come together, both global and local, to promote awareness campaigns and activities which recognize the necessity of the early diagnosis of breast cancer. Bali, nag-start po siya
noong 1985. Bigyan nilang po kayo ng konting background, history, ganun po. So, noong 1985 po, ang nagpamuno or parang nag-start po nung Breast Cancer Awareness Month na to is yung asawa po nung 38th President ng US, si Miss Betty Ford. Siya yung nag-kick off nung big long event about breast cancer awareness. And trivia lang po, kaya niya to kinick off yung big long event na to kasi siya mismo breast cancer survivor po siya. So relate po siya. So, siya yung nag-umpisa nito. Ayan. Sino po ba si Charlotte Haley? Ayan yung mga ribbons na nakikita nyo na ito. Siya yung gumawa niyan. Kasi siya herself has also breast cancer and hindi lang po siya sa family niya, yung anak niya, yung grandmother niya, at saka yung sister niya may breast cancer. Ngayon, nung nilunsad nila yung event na yung 1985, napansin po niya na ang budget po para sa breast cancer, 5% lang. So, ang ginawa niya, gumawa po siya ng mga peach ribbon. Yun talaga, peach dapat siya, hindi siya pink. Yun yung una, peach yung ginagawa niyang ribbon. Then lalagyan po niya ng card. Tapos ang nakalagay po doon is, the National Cancer Institute annual budget is 1.8 billion, but only 5% goes for cancer prevention. Tapos sabi niya doon, help us wake up our legislators in America by wearing this ribbon. So sa kanya po nag-umpisa yun. So nung naglagay na po siya ng mga peach colored ribbon sa mga supermarket, nakita po ito ng isang cosmetics company. Kung familiar po kayo sa Estee Lauder, diba? Nakita niyo yung campaign ng Estee Lauder na may mga pink ribbons. So nung nakita nila yan, as well as yung isang malaki ding magazine, yung gumagawa ng magazine sa US, self-magazine ng pangalan, kinausap nila si Charlotte Haley na pwede ba namin ganyan para to promote awareness. Syempre si Charlotte Haley, ayaw niya na masyadong commercialize siya. So, ayaw niya pagamit yung peach ribbon niya. So, nag-consult sila ng lawyer, itong si Estee Lauder, tsaka si Self Magazine. So, sabi naman ng lawyer, pwede pa rin tayong gumamit ng ribbon, pero papalitan natin ng pink. So, doon na siya nag-umpisa. So, si Estee Lauder at saka si Self Magazine, hand in hand sila kasi yung senior corporate vice president ng Estee Lauder, breast cancer survivor din siya. So mula noon makikita nyo dun sa mga perfumes nila, yung mga cosmetic products, merong pink ribbon. Nag-start na ito mga 1992 na po. Tapos sabi po, in total 108 million daw po ang na-raise nila because of this to fund yung mga medical services, education, programs, and research on breast cancer, and mga 180 million po yung na-distribute nilang ribbon. So talagang na-promote po yung awareness mula noong 1990. So, ang pink ribbon daw po is symbol of bravery in the face of breast cancer, optimism for the future, and selflessness of individuals, organizations who against all odds fight this disease. Next slide please. Ayan. Yung statistics naman po tayo. Bibilisan ko na lang po Breast cancer is the most common type of cancer among women in the Philippines. So according to PSA and DOH, 3 in every 100 Filipino women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. So ang highest prevalence of breast cancer from among 197 countries sa noong 2017, yan po yung sabi ng POGS. In 2018, ang breast cancer daw po had the highest incidence among cancer cases in the country at 17.6%. And take note for both sexes, hindi lang po tayo mga babae. Nagkakaroon din po ng breast cancer ang mga lalaki. And ang mortality rate recorded is 9.3% that year according sa latest figures ng WHO. Next slide. Ayun. So globally, breast cancer is about 100 times more common. Most common talaga siya sa mga babae.
In 2020, there were 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 685,000 deaths globally. So by the end of 2020, 7.8 million na yung ang dami na o na women who are alive but then diagnosed with breast cancer. Pero they are alive. Diba? Nevertheless, sabi nga po dyan, when found early, ayan, pag na-detect po ng early, and if adequate diagnosis and treatment are available, there is a good chance that breast cancer can really be cured. Okay, next slide po. So, itong mga figures na na-mention ko, mga million-million na ganyan, yan po, ini-emphasize po talaga niya yung importance ng early detection and intervention for breast cancer, especially sa ating mga kababaihan from age 40 and above. Okay. So, maganda daw po ang early detection kasi nga, syempre, nasa localized stage pa siya, hindi pa siya kumalat. So, maganda talaga na maagapan ng mas maaga para hindi rin mahirapan yung mga doctors na magbigay ng magandang treatment po. Ayun, next slide. Ayan. Bago po tayo pumunta sa papakita ko lang po muna ang ating breast anatomy. So, ang breast po natin, meron po siyang mga 15 to 20 lobes. Kita niyo po ba yung mga lobes niya? Para siyang petals ng daisy. O, di ba? Ano talaga? Arranged like a petals of a daisy. So, the lobes are further divided into smaller lobules na, ito na yung duct. Ito, tapos yan yung parang for breastfeeding. So, how breast tissue feels? Sabi, nag-iiba daw po yung texture. Kasi iba-iba. Minsan, madaming fats. Minsan, nadadamihan ng mga connective tissues. So, some breast-related symptoms such as tenderness o yung mga parang nakakapakapa na mga lumps, they usually change with the menstrual cycle. Napapansin niyo po ba na parang sumasakit or nagsiswell? Pag kunwari, parating na, ganun. Ganun kasi yung sa akin, pag malapit na akong magkaroon, parang masakit siya, tapos parang lumaki yung parang ganun. So, ayun po. Pero, ang sabi po dito, ang lumps daw, yung mga nakakapa natin, those are just extra fluid in the breast. At isa pa po, aside from yung menstrual cycle na nakaka-affect doon, pwede din po siya maapektuhan ng syempre, pregnancy, menopause, and pag nagtitake po tayo ng mga hormones, mga estrogen, progesterone. Next slide po. Okay. So, ang breast cancer, ayan, syempre, cancer po siya na nagpo-form sa ating breast, yung mga cells. So, meron po tayong dalawang types. Hindi ko na po siya masyado i-explain kasi masyado na siyang medical. Basta, tatandaan nyo lang po, non-invasive, hindi pa po siya nag-i-spread, okay? Ang invasive po is ito na po yung talagang nearby tissues, pumunta na po siya sa mga lymph nodes. Okay po? Next slide po. Okay, so breast cancer causes and risk factors. Precise causes of breast cancer is really unclear. So minsan yung mga sinasabing high-risk women, wala silang breast cancer. Tapos yung mga walang risk or low risk, sila yung meron. Pero ang pinaka-main risk po is being older and having breast cancer in your family. So, yun. The risk goes up for women with certain types of benign breast lumps at yung mga women who have ovarian cancer. So if you have, kung nagkaroon ka na daw po ng breast cancer, pwede pa rin siyang makuha ulit. Okay, next slide po. So in 1940, ang lifetime risk of a woman developing breast cancer is 5%, mababa lang siya. Pero ngayon po, ang risk po is tumaas na siya parang 13%. So parang half of the cases, the woman has no known risk factors. So, next slide po, i-discuss na natin itong mga risk factors. Ano ba yung risk factors? So, ito yung mga risk factors na hindi natin kayang baguhin.
Of course, being a woman, syempre babae po tayong pinanganak, hindi naman po natin pwede baguhin yan, di ba? Pero, ang mga lalaki, nagkakaroon din sila ng breast cancer, pero it's more likely na babae, 100 times po siya. Next, history of breast cancer. Parang yung nasabi ko na po kanina, na pag kunwari meron na po siyang history ng breast cancer, pwede pa rin daw po na makuha ulit. And then sa age, sabi dito, your risk goes up as you age. Parang sabi nila, 77%, according to studies to mga ate pero binibreak natin to, okay? About 77% of women diagnosed with breast cancer each year are over 50. Yan yung studies nila. And more than 40% yung 65 and older. Jesus' name we break this. Okay, next po, yung direct family history. Ayan nga po yung sinabi ko na po kanina, na kung ang first degree relative mo, nanay man to, kapatid man to, anak mo, may breast cancer, nagpuput din po ito ng risk. Okay? Tapos, genetics. Meron po kasi tayong, bawat isa po sa atin, meron po tayong genes na tinatawag na BRCA1, BRCA1, BRCA2, basta alam mo sa medical. Itong mga genes na to nakukuha natin sa mga parents natin. So normal siya. Normal talaga. Lahat tayo, meron tayong genes na ganito. But then, pag na-alter or parang nagkaroon ng change itong genes na to. Kasi itong mga genes nito, tumor suppressor sila. Talagang sila yung pumipigil. So pag nagkaroon siya ng change, sila naman na yung nagkakos ng cancer. So, yun nga po, about 5 to 10% of breast cancer cases are inherited. Pag na-inherit natin yung aning genes na yun po. Okay. Ayan po, yung breast lesions, yan yung kunwari may mga lumps kang nafe-feel. Pero ito po kasi, breast lesions, hindi mo naman talaga ma-change or malalaman unless nagpa-mammogram or ultrasound ka na. Basta sinasabi lang po na yan yung mga risk. And then distal family history, yung kung second degree relatives naman, yung mga pinsan, aunts, mga ganyan. And then kung nagkaroon daw po ng previous abnormal breast biopsy, alam niyo po yung biopsy, yung tutusok, yung may needle, yun. So kung abnormal daw po yun, mataas din po ang risk. So yung dense breast, ito, gusto ko kasing i-emphasize yung itsura ng breast sa mammogram. So yung A, fatty, ganun lang siya, parang clear lang siya. Yung B, scattered. C, heterogeneously dense. Nakita niyo yung heterogeneously dense? Kasi ano siya, aside from fats lang ang laman ng breast natin, madami din kasing parang mga connective tissues, ganun. Actually ako po, nung nagpa-mammogram po ako, letter C po ako, heterogeneously dense. So in-advise po ng doktor na aside from mammogram, to ultrasound. Kasi magkaiba po yung makikita mo talaga sa mammogram sa ultrasound. So, nung nagpa-ultrasound po ako, syempre, yun po. Yes. Tapos, yan, extremely dense. Medyo mahirap na po kasi makita kung may mga lumps pa dyan. Sobrang, ayun. Next is reproductive history. Ayun. Sabi dito, pag starting menstrual periods before age 12. Sino pong nag-mens po dito na before age 12? O, ako din po eh. Ayan. And starting menopause after age 55. Expose women to hormones longer, raising the risk of getting breast cancer. Ayun. Then, we have yung radiation treatment. If you had radiation treatment to your chest before age 30 daw po, ayan, may risk.
And then yung other cancer in the family, hindi lang po, hindi lang breast, kung may ovarian cancer gano'n. So, may risk din daw po yun. And heritage, good thing po dahil Asian tayo kasi mas prone po ang African American than Asian. And ito po, exposure to DES or diethylstilbestrol. Noon daw po kasi yung 1940 and 1971, yan po yung parang synthetic estrogen hormone na binibigay po nila sa mga nanay para maiwasan po ang miscarriage. Tapos later na lang nila nalaman na nagkukos po pala siya ng cancer. So yung mga nakaplanas na nagkaroon o binigyan po ng doctors ng DES, so may risk din po yun. So next slide. Ayan. Ito, kayang-kaya nating baguhin to. These are the risk factors we can change. Ayan, wait. Siyempre, sabi, being overweight after menopause increases your odds. Kaya, kailangan talaga natin alagaan ang ating sarili. For us to know kung ano po ba ang ideal weight natin, mga ate, meron po sa Google, kasi doon din, di ba, for example, yung height po, di ba yung height, may ideal weight ka dapat, parang gano'n. So, i-check nyo na lang po doon kung ano yung ideal weight nyo. Kasi sa akin po, chinek ko, overweight po pala talaga ako. Kaya need ko talagang magbawas ng timbang. Ayan, next is drinking alcohol. Alcohol is linked to breast cancer. Compared with non-drinkers, women who drink 1 alcoholic drink a day have a very small increase in risk, and those who are moderate drinkers, yung mga 2 to 3 drinks daw a day, 20% ang kanilang higher risk. Okay, next po, hormone replacement therapy. Sino po gumagamit ng hormones? Or naresitahan po kayo ng mga birth control pills, mga ganyan, or parang menopause, pag nasa menopause, ako kasi binibigyan po kasi irregular ako. Irregular po ako. So para gusto po ng doktor na ma-regular yung menstruation ko kasi nga may hormonal imbalance po ako. So nag-hormones po talaga ako. So sabi po nila na pag nag-hormones ka daw, during menopause can raise risk for breast cancer when taken for more than 5 years. Ito yung, kunwari, nag-menopause ka, tapos meron kasi tayong symptoms sa menopause na mga hot flashes, irritability, mood swings, mga vaginal dryness, gano'n. Meron kasi mga kababaihan na hindi nila kaya yung mga symptoms na gano'n. So, mag-ask sila sa doctors nila for hormones, gano'n. Yun po. So, may risk din po yun. And then, gano'n din po yung oral contraceptives also has been found to raise breast cancer. And of course, being inactive. Kaya ate, galaw-galaw tayo, stretching, jogging, zumba ate. Mga zumba dyan. Ayan. Siyempre, our odds go up if we don't exercise. And yung reproductive history, having the first pregnancy after age 30. So, ideal po talaga na manganak ka na bago ka pa mag-age 30. Ayun po, ideal po. Tapos, pag hindi ka daw po nagpa-breastfeed or never having a full-term pregnancy can raise breast cancer risk. Sabi po nila, according to studies po to So, ayun, syempre, na-discuss na po natin yung risk. Naku mga ate, alam nyo naman na to, di ba? Ulit-ulit nang sinasabi ng ating doctors to. Hindi lang po to sa breast cancer, mga ate. Maalagaan po talaga natin ang ating mga heart. Syempre, para po ang ating mga cholesterol or mababa. Kasi syempre, as we age, bumababa rin po yung ating metabolism. So, actually, hindi lang po to for breast cancer prevention. Okay?
So, limit nyo lang po yung alcohol consumption. Siyempre, drink more water. Lagi naman po natin naririnig yan. Uminom po tayo ng 8 glasses a day. And of course, maintain a healthy weight. So, paano ba natin i-maintain ang ating healthy weight? Siyempre, ito po, be physically active. Maganda po yung mag-walking ka sa umaga. Suggestion ko lang po yun. Kasi sedentary rin po yung lifestyle ko. Kasi sa office, feeling office. Office sa bahay. Work from home po kasi ako. So, syempre, lagi lang po akong sa computer ko. So, sedentary, nakaupo lang po ako. So, nasermonan din po ako nito na dapat mag-exercise po ako. Maganda po yung maglakad sa umaga. Ayan, may nag-send po sa akin na maganda po talaga ang vitamin D from the sun. Kasi nga daw po, yung UVB rays na nakukuha po natin sa araw, siya po yung nag-activate ng vitamin D3. Pansin niyo nung COVID, maraming nagbebenta ng vitamin D, vitamin C. Ayun, kasi hindi tayo lumalabas. So, kailangan natin ng vitamin D. Kasi ang vitamin D, alam niyo po kung ano ang vitamin D. Kasi ito yung regulator ng immune system natin. So, pag hindi mataas ang vitamin D or may vitamin D deficiency po tayo, syempre yung immune system natin, lupay-tay, mababa. So, kailangan po talaga natin as much as possible, magbabad sa araw. Pero hindi naman po ibig sabihin, at least mga 30 minutes ganyan sa umaga. At least hanggang alas 10 ng umaga. And then yung later sa afternoon, mga alas 4 po. At saka isa pa po, meron po parang mga near-infrared rays, ang sun, na nakukuha natin na nag-activate din po siya ng melatonin. Melatonin po. Ang melatonin naman, wait lang, nakalimutan ko. Ang melatonin, antioxidant. Ayan. So, kailangan po natin magpa-araw, mga ate. Tapos, dahil lang mga kababaihan sa Pilipinas ay ayaw mangitim, ayaw magpa-araw. Nagkaroon po sila ng, parang pag nakita po nila na madami daw po ang vitamin D deficient sa atin sa Pilipinas. Kaya din po siguro mataas yung breast cancer rates natin. So, kailangan talaga natin ang vitamin D. Okay, kasi syempre, pag nagpa-araw daw po tayo, mahimbing po ang tulog natin. So, syempre, pag mahimbing po yung tulog natin, makakabawi po yung immune system natin. So, malakas po tayo. Okay, next, eat a healthy diet. Dietary fats may increase your risk of developing breast cancer. Actually, guilty po kasi ako dito. Kasi yung dietary fats, yan na po yung mga may pizza, pa-burger, and all fries. Favorite ko rin po. Anyway, kailangan po talaga natin mag-eat ng healthy diet as much as possible. Fruits, vegetables. Meron pong yung dietary fats, saturated fats, at saka trans fats. Ito po yung mga, pag nakita nyo is solid siya sa room temperature. Mas okay daw po yung unsaturated fats. Yun yung mga liquid form. Ay, si Ate Joy. Hi, Ate Joy! Ayun. So, ang saturated fats are meats and dairy products. Example daw po is yung foods that usually combine meat and dairy. Yun nga po, sandwiches, burgers, tacos, burritos. Ang sarap yun, di ba? Baked goods with butter, full-fat ice cream, and other desserts. Yan, yung mga concentrated sweets na yan. Ang mga kailangan nating iwasan, ang mga ice cream, mga cake. Ang sarap ng chocolate cake, di ba? Ayun po. So, yung unsaturated fats, mas mainam daw po yun yung mga oils from olive oils, yung mga peanuts, yan, pwede po sa atin yan, mga peanuts, canola seeds, sunflower seeds, ayan.
Kasi sources po siya ng omega-6 and omega-3. Hindi lang po ito magpe-prevent ng breast cancer. Yung mga cholesterol din natin sa ating mga katawan ibababa. So syempre, limit po natin yung concentrated sweets. And of course, ilimit po natin yung post-menopausal hormone therapy. So, kailangan lang po natin siguro tanungin po sa ating doktor kung kailangan ba talaga natin na mabigyan ng hormones. Kasi minsan talaga nabibigay sila ng hormones after menopause. So my partner. Okay, next slide please. So, what else can we do? Kailangan natin maging vigilant talaga sa breast cancer detection. So, pag na-notice mo na may changes sa iyong breast, such as a new lump or skin changes, mas maigi na magkonsulta tayo sa doktor. And also ask your doctor, sorry, kulang ang D, when to begin mammograms and other screenings based on your personal history. Next slide po. Ayan. Discuss na po natin itong breast self-exam kasi kailangan po natin gawin po talaga po. So, ang breast self-exam, syempre, self na, syempre tayo po ang gagawa. Di po ba? Nowadays po kasi, hindi na po natin kailangang tanungin ang doktor. Pero maigi rin po na tanungin niyo yung doktor. Pero kasi ang mga doctors natin ngayon, proactive na sila, di ba? Talagang pinupost na rin po nila sa YouTube and all. So, marami ng talaga, panoorin nyo lang po sa Facebook, ganyan, kung paano po gawin ito breast self-exam. Sabi, if you menstruate, choose a time in your cycle when your breasts are least tender, at least 7 to 10 days after ng menstruation. Pero kung hindi ka na tinadatnan, basta mag-choose ka lang ng isang araw. Kunwari, ako, choose ko 15, ganyan. So, every month ko siya gagawin yung self-breast exam every 15th of the month. Okay po? Next po. Ayan. Ito po yung common ways to perform the manual part of the breast exam. Lahat po ba nakagawa na ng ganito? Yes. Okay. So, alam ko, knowledgeable na po kayo dito eh. So, ito po yung ways. We can do it by lying down, in the shower, or the mirror. Madalas po ako pag naliligo, doon ko po siya kinakapan. Okay, next po. Ayan nga po, parang yung sinabi ko po kanina, check your breast once a month, 7 to 10 days after period start. If you're not menstruating, pick any day. So, examine your breast with raised arms. Ayan po, nakataas po yung arms. Then, ito, nakalagay po sa hips. And then, nakarelax. Relax position. So, ayan, okay, pero syempre, kailangan, kasi ito, okay. Yun. So, itataas lang po, itataas yung isang kamay, and then lalagay sa hips, tapos naka-resting position or relaxed position. So, we have to look for physical changes like lumps, swelling, redness, or rash. Any changes in the shape or position of the nipples. Tapos, i-squeeze daw po yung nipple. I-check mo po kung meron po siyang discharge or kung meron pain. And then, eto po, raise one hand and use the pads of 3 or 4 finger of another hand to examine yung armpit first. Mga model. Okay na rin. Okay na rin. Mga ate, raise lang po yung hands nyo and then gagamitin nyo lang po yung 3 or 4. Ito po. Tapos, i-press nyo lang muna dito sa may armpit. Yung fingers. Siyempre mas maigil. Since kayo naman po yung nakakalam kung gaanong pressure po, yung pwede nyo pong ilagay. Kasi kung iba, syempre hindi naman sila alam kung gaanong mabigat na yung kamay nila. So, mainit po na tayo mismo. So, yun. Papalpig nyo lang po siya sa armpit first. Then, sa breast naman po, mag-start po kayo from outer edge. Outer edge. Nakaganon pa rin, tapos papunta po sa nipple. Maganyan po.
Ganun po Okay? Tapos pwede rin pong paikot from outer edge ulit. Ganyan. Mag-asawa nga sila. Siyempre, self-breast exam ate. Mag-asawa daw sabi ni ate kasi self-breast exam na. Husband breast exam. Joke lang ate ko Ayun po, circular po. Ganun. Ganun. Hanggang sa makarating po kayo sa nito. Okay? Tapos gawin niyo po yung mga steps na yun, pati rin po sa pag nakahiga po kayo. Okay po ba? Clear po ba? Okay. So, kung may mga questions po tayo, pwede naman po natin tanongin ang ating doktor. So, ito yung mga changes. Ito yung mga warning signs. So, kung may nipple discharge other than breast milk, lalo na pag blood, di ba? Nakaka-bother talaga yun. Napag prines mo may blood na lumabas. Okay, next is, kung meron kang nakapa na parang bukol, either sa breast or dito sa may armpit. Kasi connected po ito, nandito po yung mga lymph nodes. Mga kulakulanin po natin nandito po sa may axillary part. Tapos, kunwari parang may umbok, bigla po siyang umumbok, may part sa breast na umumbok. Irritation or dimpling. Ang dimpling po is yung parang may pit. Parang biglang nalunod, may part na nalunod. Parang parang Tapos, redness or flaky skin in the nipple area or the breast. Pulling in of the nipple, di ba? Ang nipple naman natin ganun. Pag pumaloob daw po siya. Ayun. So, ito rin po, kung nagbago po yung size or shape ng breast or may pain. Pero, ito, keep in mind na itong mga symptoms na to, hindi talaga siya minsan cancer. Di ba sabi ko nga po kanina, naapektuhan po yung ating breast with our hormones. So pag may masakit, ganun, hindi po automatic yun na cancer na po yun. So wag po tayong paranoid mga ate. Kailangan lang po natin, tanungin din po ang ating mga doktor. And syempre, self-breast exam, and then next slide. Syempre, aside from self-breast exam, ito na po yung mga screening maneuvers na talagang sinasuggest po ng mga doctors natin. So yung mammogram, sa atin na 40 to 44, sa atin na 40 to 44, should have the choice to start annual breast cancer screening with mammograms if they wish to do so. So pwede na po na every year tayong magpamammogram. For women ages 45 to 54, dapat talaga every year. And for women 55 and older, pwede siyang every 2 years. Pero nasa sa inyo, discretion pa rin po ninyo kung kuha po kayo ng mammogram. So, usually, ang mammogram is next slide ulit. Ito po yung mammogram. Sino na po nakatry ng mammogram? Ayan lang, halos lahat. Medyo masakit daw. Masakit siya. Kaya dapat talaga, alamin nyo rin yung, kung nagme-mens ka nga talaga, kailangan at least 7 to 10 days mo siya pagawa. Kasi syempre, pag malapit na yung menstruation mo, tapos pinagawa mo yun, nagsiswell yung breast mo, tapos nagpamammogram ka, iipitin nila. So, masakit talaga siya. Ayan. So, bali parang x-ray, low-dose x-ray po yung ginagamit dyan. Then, next, breast exam, ultrasound. Actually, ang pinaka-first tool po talaga for screening is mammogram. Yung iba daw po kasi parang gusto nila ultrasound na lang para hindi masakit. Kasi pag ultrasound, parang may probe na gano'n with gel. Yun po yung ginagamit Pero ang ultrasound kasi parang secondary na lang siya. So mammogram pa rin talaga ang pinaka-importante kasi full view ng breast yung makikita. Yung ultrasound naman, maganda lang po siya dun sa mga bata, yung mga 22 to 30 years old, yung mas bata, gamitin, as well as yung mga pregnant women. For those pregnant women, kailangan po talaga na ultrasound kasi bawal po sila ma-expose sa x-ray, sa mammogram. Yung
MRI ng breast, di ko po sure kung meron po tayong MRI dito sa Pilipinas. Pero hindi ko po, kasi nakadapa ka po dyan, tapos parang may plate na gano'n. Pero I think pinapagawa lang po ito pag talagang confirmed na po na may breast cancer. May breast cancer. Tapos pag na-confirm na po na may breast cancer, ito na po yung biopsy with ultrasound. Kailangan gamitan ng ultrasound, syempre, para makita kung saan yung tutusukin. Doon po sila kukuha ng specimen para malaman if cancerous ba to. Kumari may bukol ka. So yun. Yan po. Okay. Next slide po. Bibilisan ko na po. Malapit na po ako matapos. Next slide, sis. Ayan. Sa breast cancer treatment. Hindi ko na po masyado i-discuss. So pag ang tao na-diagnose na po siya ng breast cancer, ang treatment lang naman po na sasabihin ng doctor is either breast surgery or chemotherapy. Usually sa mga may malalaking lumps, ang sinasuggest po ng doctor is chemo muna para daw po mag-shrink. Kasi yung chemotherapy, pwede po niyang paliitin yung bukol para pag tinanggal po nila, mas madali na lang. So, depende, case-to-case basis po. Depende rin po sa stage ng cancer. Tapos, meron po kasi akong na-attendan na seminar, parang Thursday lang. Ngayon po pala, hindi na po pala mastectomy lang. Pwede mo palang ipa-conserve ang breast mo. Meron na silang bagong sinusulong na pwede mo na siyang hindi na talaga tatanggalin lahat. Meron tinatawag na breast conserving surgery. Tapos, meron din po yung kung gusto nyo ng palagyan na ng implant, mga ganun. Oo. Meron na po silang mga ganun ngayon. Sayang. Diba? Kasi noon po, kopong pa po noon syempre, parang alam nyo na, mastectomy nila. So, yung breast surgery, pwedeng lumpectomy, tanggalin na po yung lump, or yun na, may breast conserving surgery na po silang ginagawa. Then after surgery, ang ina-advise po talaga nila is, kailangan mo talagang mag-chemotherapy. Ito yung pinaka-worst. Kasi ito yung mga drugs talaga na ginagamit para sirain yung mga cancer cells. Pero minsan, nasasama po yung mga ibang normal cells. Tapos, ito yung pinaka-worst na nakita ko kasi yung iba, depende kasi din to sa sa gamot. May gamot, chemo na hindi siya nakakalagas ng buhok. Pero merong mostly nakakalbo. So case-to-case basis. Marami kasi silang i-consider. Pag na diagnose ang isang tao ng cancer, may tinatawag pa po diyang metastatic workup. Hindi lang po yung sinabi ko kanina na mammogram. Actually, ang toxic po. Aside from yung mammogram, biopsy, kukuha ka pa ng CT scan, ng abdomen, CT scan ng buong katawan, hindi lang po yun. Madami pong tusok. Oo, lahat po. Madaming tusok, may bone scan and all. So, ayun, common side effects po is hair loss. Ayun, nagsusuka. At syempre yung grabe fatigue, yung parang lagi kang pagod. Yan po yung side effects po ng ating chemotherapy. Meron naman yung hormone or endocrine therapy, immunotherapy or targeted therapy. Pero medyo complicated na po siya. Kasi yung hormone or endocrine therapy, i-check naman po nila, parang dun sa specimen na nakuha, dun sa patient, i-check nila kung estrogen positive cancer ka ba? Or progesterone positive cancer. So from there, bibigyan kanila ng gamot against estrogen and against progesterone. Depende sa madaming exam. Yung immunotherapy naman, kasi minsan yung immune system na natin yung parang nahilo na siya. So,
pumunta niya para labanan yung cancer. Parang siya pa yung isang culprit. Meron tinatawag na HER2, parang human. Hindi ko na po explain kasi masyado na pong broad. Meron po silang chine-check din dun sa specimen din kung HER2 positive ka ganyan. So yun, yung targeted, yun na po yung targeted therapy. Tapos, sa radiation naman po, radiation therapy, matindi din po to kasi hindi ko sure kung ilang sessions, 33 po ata, parang everyday ka na pupunta sa ospital para ayun. Ayan. So, kasi yung clinical trial, syempre, parang tatrial lang sila ng mga gamot kung effective sa'yo. Okay, so hindi ko na po i-explain masyado yan kasi masyado po broad. So, kung may cancer or na-diagnose po ang isang tao ng breast cancer, hindi po talaga siya madali. Yung sakit ng breast cancer is mahirap po talaga siya kasi emotionally stressful. Tapos parang nakaka-drain. Aside from iisipin mo pa yung pera na gagastusin mo for your chemotherapy and your radiation therapy. Aside from yung mga tusok na matatanggap mo, Si ate, hindi. Actually, ayun, emotionally stressed, physically pained, ayun, financially drained, mentally, ano ka na rin? Oo. Tapos syempre pag na-diagnose ng cancer yung isang tao, Iisipin na agad, ito kasi yung present ng doktor ito. So, medical treatment na agad yung ipipresenta. Pero, next slide. Spiritual strength is really critical in the fight against cancer. Kasi ang spiritual strength can help you maintain a sense of hope, faith, and courage in the face of the disease. Siyempre, kailangan talaga natin ang Lord sa panahon na to. So, meron po mga spiritual care plan. Actually, hindi nga rin po for breast cancer lang to. Diba mga ate? Ginagawa na po natin to lahat para maging matibay po tayo sa Panginoon. May cancer man, wala, or kahit na anong pagsubok. Yun po yung spiritual plan. Ito po mga to. Yan. So sabi nila, ang cancer daw, sige next slide sis, pinakita mo na yun. Ang sabi nila, ang cancer is the big C, di ba? Narinig niyo ba yun? Di ba yung tayo pumapayag? Kasi ang C, kay Christ, bigger than C in cancer. Actually, dapat si Christ lang ang ating big C. Di ba? Tama po ba? Kasi, si Christ, aside from He is our close friend, He is also our confidant. Nasasabi po natin sa Kanya lahat. He is also our comforter. Diba? Talaga sila at ginawa ko kong sila. He is our comforter, our constant companion. Siyempre, ang Lord po natin, ang counselor. And siyempre, pinaka-importante, He is our conqueror. So, siya lang po dapat ang ating big C at hindi po ang cancer. So, salamat po sa ating big C na si Christ. So, bago po ako magtapos, sana po may napulot po kayo. Ayan. So, bago po ako magtapos, gusto ko pong tawagin po yung two of the strongest women that I know. Siyempre, yung isa po is, Labas mo yan. Answer free.
And syempre, si Lord po ang kanilang big seed. Okay? So, ang isa po kasi is close to my heart po silang pareho. Kasi ang isa po is, aside from aunt po siya ng aking asawa, na auntie ko na rin po, ninang ko po siya sa kasal. And isa po siya sa mga tao na nag-introduce sa akin sa Cornerstone. And yung isa naman po, isa po siya sa mga naging kaibigan ko po. Una ko pong nakilala sa Cornerstone noong 2016 kasi life ko po siya. So nandito po sila ngayon para po magbigay po ng testimony. Gaano po kadakila ang ating Panginoon, na siya po ang ating healer, na siya po ang ating conqueror. At I'm sure po na may encourage po talaga kayo sa journey po nila sa breast cancer na to. Kasi they are survivors. Ayun po. So after po nila magsalita, gaya po ng sinabi ko po kanina, kung sino pa po yung may experience, may insights, knowledge, after po nilang mag-testimony, bibigyan po namin kayo ng time to speak. Okay?